Sa hirap ng buhay, kailangan talaga kumayod para may pangkain sa iyong pamilya. Walang pinipiling kahirapan, kaya kailangan mo magsikap kahit ikay bata pa lamang. Kilalanin si Nestor, galing sa mahirap na pamilya at sa murang edad pa lamang, nagawa na niya mag-araro. Lumublob sa putikan, magsaka sa gitna ng init ng araw at lamig ng ulan. Dahil siya ang panganay sa 5 nilang magkakapatid, siya lamang ang inaasahan ng kanyang magulang na tumulong sa pagsasaka, lalo na at wala ng isang kamay ang ama nito dahil sa aksidente. Dahil doon, hindi na muling nakapag-aral si Nestor at grade 6 lamang ang kanyang natapos. Araw-araw, maagang gumigising si Nestor para ihatid ang mga pananim na kanyang ini-harvest sa palengke. Sa bawat pera na nakukuha ni Nestor, binibili niya yun ng pagkain sa kanyang mga kapatid, bigas at delata. Sapat na sa kanila iyon. Isa rin sa dahilan kung bakit ganado si Nestor na pumunta ng palengke dahil sa isang babaeng nangangalang Judith. Maganda, mayaman, pasosyal, maldita na cashier sa sarili nilang tindahan. Sa tuwing bumibili si Nestor sa kanilang tindahan, palihim niyang sinusulyapan ng tingin si Judith. Alam ni Nestor na walang patutunguhan ng kanyang pasulyap-sulyap kung hindi siya aamin. Ngunit wala naman siyang planong ibunyag at ligawan ang dalaga dahil alam niyang malabo. Para sa kanya, kumpleto na ang kanyang araw, masilayan lamang si Judith. Isang araw, habang bumibili si Nestor ng pagkain, nahagip ng kanyang mga mata ang isang set ng plato na tiyak ikakatuwa ng kanyang ina, lalo na at malapit na rin ang kaarawan nito. Sakto naman si Judith ang nagbabantay ng tindahan ng mga oras sa iyon. Nilakasan ni Nestor ang kanyang loob at nagtanong kay Judith kung magkano ang plato. Tinaasan siya ng kilay ng dalaga. "Mahal yan. Di ka makakabili niyan," supladang sagot nito. Natahimik si Nestor at napahiya. Para bang nanliit siya, lalo na at malakas ang pagkasagot ni Judith na ikinatawa ng mga tao sa paligid. Gusto lang naman niyang malaman kung magkano ang plato dahil plano niya itong pag-ipunan para sa kanyang ina. Pero pagpapakahiya ang naabot niya. Napayuko na lang si Nestor, naliit sa sarili. Doon na niya napagtanto na kahit anong sikap at tiyaga mo para magkaroon ng magandang buhay, sa mata ng tao, mahirap at tuka ka pa din. Dahil nakayuko si Nestor habang naglalakad, hindi niya namalayang may nabunggo pala siya na dahilan sa paghiga niya sa sahig. Inangat niya ang kanyang ulo at bumungad sa kanya si Paulo, ang nobyo ni Judith. "Tumingin ka nga sa dinadaanan mo," singhal ni Paulo. Kilala bilang sigas sa kanilang baryo si Paulo. Walang kinatatakutan. Banggain mo lang o apakan ng kanyang hintuturo sa paa ay tiyak na magagalit ito na parang tigre. Kaya ganoon na lamang ang kaba ni Nestor nang nasa harapan niya si Paulo. Dali-dali siyang tumayo at humingi ng tawad. Makahinga na sana siya na maluwag habang paalis nang hinarang siya mismo ni Paulo. "Balita ko, may gusto ka daw sa girlfriend ko." Saad ni Paulo habang nakataas ang kilay. "Ha? Wala akong gusto kay Judith." Kontra ni Nestor, takot na takot kay Paulo. "Talaga ba? Bakit pa naitingin mo sa kanya?" Hindi nakasagot si Nestor, kaya naman hinawakan niya ito sa kanyang kwelyo at diniin sa kanyang mukha. "Dudukutin ko yung mga mata mo sa susunod na titigan mong girlfriend ko. Naiintindihan mo ba?" Sigaw ni Paulo. "Wala naman akong ginagawang masama sa girlfriend mo." Pagtatanggol ni Nestor sa sarili. Tama naman kasi, wala naman siyang ginagawang masama. Hindi niya lang talaga maiwasang damdamin ang kagandahan ni Judith. Ni kailanman hindi siya lumapit o kinausap ang dalaga. "Abat, sumasagot ka pa ha?" Akmang sasampalin ni Paulo si Nestor, ngunit may kamay na pumigil dito. "Nabangga ka lang, sasaktan mo agad? Ganyan na pakalit ang utak mo?"
ani ng isang babae. Natameme bigla si Paulo na makita ang babae habang si Nestor naman ay naguguluhan sa nakikita. Binitawan ng babae ang kamay ni Paulo tsaka lumapit kay Nestor at hinawakan ng kamay nito tsaka sabay silang umalis sa eksena. Napatingin si Nestor sa kamay na nakahawak sa babae tsaka nabaling ang kanyang tingin sa babae. Maganda ito, makinis ang balat. Maganda ang pangangatawan, halatang dayo lamang ang babae at mayaman. Ayos ka lang ba? Tanong ng babae na makalabas sila ng palengke. Oo. Salamat pala. Nahihiyang sagot ni Nestor. Mas lalo pa siyang nabighani sa babaeng kaharap dahil sa boses nito. Wala yun! Ani ng babae sabay ngiti. Napangiti din si Nestor at akmang itatanong sana kung ano ang pangalan nito, pero may kotse nakaparada sa kanilang harapan. Sige alis na ako. Ingat ka palagi. Pamamaalam ng babae at sumakay na ng kotse paalis. Naiwan si Nestor sa gitna ng maraming tao habang tinatanaw ang papalayong kotseng sinasakyan ng babae. Sa mga oras sa iyon, may kakaiba siyang nararamdaman na hindi niya maipaliwanag. Nangihinayang ang binata na hindi man lang niya nalaman ang pangalan ng babae. Ito ang kauna-unahang may nagtanggol sa kanya laban sa mapang-aping tao, kaya ganoon na lamang ang saya ng kanyang pakiramdam. Sana makita ko pa siya. Bulong ni Nestor sa sarili. Taimtim na umaasa magtagpo muli ang landas ng babaeng tinagurian niyang Anghel. Lumipas sa mga araw at hindi malilimutan ni Nestor ang babaeng nagtanggol sa kanya. Hindi siya nawawalan ng pag-asa na magtagpo muli sila. Patuloy pa rin ang buhay ni Nestor. Maagang pumupunta sa palengke para ihatid ang pananim, pero naiiba na ang kanyang ruta dahil iniiwasan niya si Judith. Nawala na rin siya ng interes sa dalaga dahil sa pagpapahiya nito sa kanya at ayaw rin niyang pag-initan muli siya ni Paulo. Kung noon ay si Judith ang hinahanap ng kanyang mga mata, ngayon naman ay ang babaeng nagligtas sa kanya kay Paulo. Bawat estasyon ng palengke pinupuntahan niya. Nagbabasakaling makita ang babae, ngunit bigo siyang makita ito. Minsan ay inisip niyang yun na ang una at huli nilang pagkikita. Pero kilala ni Nestor ang kanyang sarili. Hindi siya basta sumusuko. Ngunit isang araw, naging pabor ang tadhana sa kanya. Gabi na makauwi si Nestor galing sa bago niyang trabaho. Habang siya ay naglalakad, may natamaan siyang grupo ng kalalakihan na pinagtitripan ng isang babae. Nag-alab ang galit ni Nestor ang makita ang babaeng pilit na hinahawakan ang kalalakihan. Hindi siya nagdalawang isip pang sagipin ang babae. Ano ba? Bitawan niyo ako! Tulong! Sigaw ng babae habang pilit na pinapakawalan ang sarili. Hoy! Sigaw ni Nestor habang papalapit. Ayaw na ayaw niya sa lahat ang makitang inaapi ang kapwa, lalo na ang mga kababaihan. Kinuha ni Nestor ang dala-dala niyang laruan na baril. Bit-bit niya ito kung saan man siya pupunta, lalo na kapag gabi na at siya lamang mag-isa sa daan. Pamproteksyon sa kung ano man ang masamang mangyari. Confident si Nestor na tinutok ang laruang baril sa mga lalaki, lalo na at nakita niyang natakot ito. Bibitawan niyo siya? O pasasabugin ko mga bungo ninyo? Pananakot ni Nestor. Hindi naman nagdalawang isip pa ang lalaki at pinalaya ang babae. Pagtapos nun ay naguunahan silang tumakbo. Nang tuluyan na makalayo ang mga lalaki, dali-daling pinuntahan ni Nestor ang babae, tsaka ito tinulungan. Ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Nestor, tsaka inalalayan ang babaeng tumayo matapos na pasalampak ito sa sahig, dulot ng takot at pangamba. Walang nakuhang sagot si Nestor. Tumayo na ito at pinagpag ang damit ng babae. Kumunot ang noo ni Nestor na makita na side view na mukha ng babae. Para sa kanya, familiar ito
at nakita na niya kung saan. Ayos lang ako. Hindi na natapos pa ng babae ang nais niyang sasabihin nang ibinaling ang tingin nito kay Nestor. Pareho nagulat ang dalawa. Namilog ang mga mata at hindi makapaniwala. Ikaw? Sabay pa nila sambit sa isa't isa. Ilang segundong katahimikan ang lumipas at parehong natawa ang dalawa sa di malamang dahilan. Tadhana nga naman. Bulong ni Nestor sa sarili habang tinitignan ang babaeng matagal na niyang hinahanap pa. Parang kailan lang. Dati, ikaw ang niligtas ko. Ngayon naman, ako na. Natatawang sambit ng babae. Salamat nga pala. Kung hindi ka dumating, baka tinangay na ako ng mga yon. Walang problema. Sa susunod, mag-ingat ka. At kung sakali, magdala ka ng gamit na pamproteksyon sa sarili mo. Saad ni Nestor. Bago pa lamang ako sa lugar ni ito, kaya nalilikaw ako. Hindi ko nga alam kung nasaan ako eh. Ano bang ginagawa mo at napadpad ka dito? Wala. Papahangin lang. Ang ganda kasi dito. Nakangiting saad ng babae. Ang paningin ay nasa malawak na sakahan. Ganun ba? Mas maganda kung may araw ka mamamasyal. Sa West Station ni Nestor, hindi pa rin naalis ang tingin sa babae. Saan ka ba nakatira? Ihahatid na kita. Alalay ni Nestor sa babae. Ha? Hindi makasagot ang babae at nagkamot lamang ng kanyang batok. Kasi hindi na niya natuloy pa ang sasabihin dahil siya ay nawawala. Hindi ko alam kung anong address nun eh. Hindi makapaniwala si Nestor sa narinig at pinigilan ang pagtawa. Akmang magsasalita na sana siya nang biglang tumunog ang tiyan ng babae. Ang cute kasi nito dahil ito ay namumula at hindi makatingin ng diretso sa kanya. Animoy nahihiya. Gusto mo bang tumuloy muna sa amin? Delikado na sa mga oras sa ito at wala ka nang makikitang jeep papuntang bayan. Ayon ni Nestor sa kanya, maaliit lamang ang bahay nila pero ayaw niya namang may mangyaring masama at pabayaan na lamang ang babae sa delikadong daan. Sandali pang nag-isip ang babae. May pagkain ba sa inyo? Tanong ito ni siyang ikinatawa ni Nestor. Talaga ngang nakakahanga ang babaeng kaharap niya. Hindi niya alam kung bakit pero mas lalo siyang humahanga at nagugustuhan ito. Inilahad ni Nestor ang kanyang kamay. Nestor nga pala. Pagpapakilala sa sarili. Hindi naman nagdalawang isip ang babae na tanggapin ang kamay nito ni Nestor at nakipag-shake hands. Carla. Nice meeting you, Nestor. Saad ni Carla na may ngiti sa mga labi. Abot langit ang kasiyahan ni Nestor na mga oras sa iyon. Nakilala na rin niya ang anghel ng kanyang buhay. Kasama niyang naglalakad sa ilalim ng buwan na nagbibigay sa kanila ng ilaw patungo sa kanilang bahay. Tahimik siyang nagpapasalamat sa tadhana dahil narinig din nito ang matagal na niyang inaasam. Ang makasama muli ang kanyang anghel. Pinag-aalala mo ko, Carla! Saad ni Mrs. Reyes nang makita ang kanyang anak. Pasensya na ma, gusto ko lang talaga magpahangin. Paghingi ng paumanhin ni Carla sa ina, tsaka ito yumakap. Are you okay? Wala ba nangyaring masama sa'yo? Nag-aalalang tanong ni Mrs. Reyes habang inoobserbahan ng anak. Ma, ayos lang ako. Salamat kay Nestor na hindi ako pinabayaan. Nakangiting saad ni Carla. Binalingan ng tingin si Nestor na nakatayo lamang sa gilid. Matapos magyakap ang mag-ina, ay agad na lumapit si Mrs. Reyes kay Nestor at ito naman ang kanyang niyakap. Maraming salamat at hindi mo pinabayaan ang anak ko. Isa kang anghel. Naluluhang saad ng ginang. Nakaramdam naman ng awkwardness si Nestor na ikinatawa ni Carla na mahina. Ayos lang po. Walang problema. Anya. Mabuti naman talaga at pinagtagpo ang dalawang yan. Delikado dito sa probinsya, iha. Kaya mag-ingat ka sa susunod.
Anya naman ng ina ni Nestor. Kapwa ang dalawa ay nagulat na madatnan nila si Mrs. Reyes sa bahay ni Nestor. Doon na lang nila nalaman na ang pamilya pala ni Carla ang may-ari ng sinasakahan na magulang ni Nestor. At bukod pa doon, dating yaya ni Mrs. Reyes ang ina ni Nestor na mas ikinagulat pa ng dalawa, lalo na si Nestor. Tadhana nga naman, walang kaalam-alam sa pinaplano nito. Abay, gutom na ba kayo? Halika na at kumain na tayo at madami akong niluto. Ayon ng ina ni Nestor at nagtungo sa kusina. Nako, namiss ko po mga luto nyo, Inay Marites. Maligayang saad ni Mrs. Reyes at umuna na sa kusina. Akalain mo yun? Magkakilala pala mga magulang natin. Saad ni Carla kay Nestor habang papunta sila sa kusina. Natawa naman si Nestor, hindi pa rin makapaniwala. Oo nga eh. Siguro nga talaga, itinadhana tayo para sa isa't isa. Pabilong saad ni Nestor. Sinapak naman ito ni Carla ng mahina. Hindi ko naman alam na palabiro ka pala. Natatawang ani nito, tsaka umuna na sa lamesa. Sumilay ang ngiti sa mga labi ni Nestor. Nakita niya ulit kasing namumula si Carla pagkatapos ang sabihin ang katagang yon. Miski siya ay hindi inaasahan na lalabas yun sa kanyang bibig. Alam naman niyang biro lang yon, pero sa loob-loob niya, umaasa na sana sila nga talaga ang pinagtagpo ng tadhana. Nestor, gusto mo ba mag-aral ulit? Biglaan tanong ni Mrs. Reyes. Po? Sandali pang nagulat si Nestor sa tanong. Gustong-gusto ko po, pero wala po kaming pera pang matrikula. Pangihinayang niyang sagot. Gusto sana kitang kuning scholar. Nakikita kong matalino at madiskarte kang tao. Sayang naman kung hindi mo yan magagamit sa pag-aaral. Tsaka, pasasalamat ko na rin yan kay Inay Marites sa walang sawang pag-alaga sa akin noon at syempre, sa pagsagip ng anak ko. Sinserong saad ni Mrs. Reyes, umaasang tatanggapin ang alok niya kay Nestor. Si Nestor naman ay hindi makasagot. Binalingan niya ng tingin si Carla at pumungad sa kanya ang magandang ngiti nito. Nagpapahiwatig na tanggapin ng alok. Malaking oportunidad ang alok ni Mrs. Reyes para kay Nestor, ngunit nagdadalawang isip siya kung tatanggapin niya ito. Pangarap niya makapagtapos ng pag-aaral para mabigyan ng maganda at masaganang buhay ang kanyang magulang, pero ayaw niya naman itong iwanan at malayo. Walang tutulong sa ina at ama niya sa sakahan at tiyak na may hirapan ito, lalo na at tumatanda na. Gusto ko man po, pero wala po kasing katulong sina inay at itay sa sakahan. Bigong saad ni Nestor. Hinawakan ng ina ni Nestor ang kanyang kamay. Hindi naman nahayaan na kami ang magiging sagabal sa pagtupad ng mga pangarap mo. Alam namin kung gaano mo kagusto ang mag-aral. Kaya sige na, huwag mong tanggihan ang grasya. Nakangiting saad nito. Hinihikayat ang anak. Wala ka bang tiwala sa akin, anak? Malusog at malakas pang itay mo. Alagang kalabaw kaya to. Natawa pa ang lahat na ipinakita ng kanyang ama ang brasong malaki. Huwag kang mag-alala kuya, tutulong ako kay itay magsaka. Basta ba, padalhan mo ko ng sapatos. Ako din kuya, tutulungan ko naman si inay na magbilad ng mga daing para hindi na siya mainitan. Basta pa, bag para sa akin. Hoy, ano pa kayo? Hindi pupunta ang kuya niyo sa ibang bansa. Mag-aaral siya. Natawa na lang si Nestor sa kanya mga kapatid. Nakakagaan ng loob na kahit mahirap na sila ay mayaman naman sila sa pagmamahal. Sobrang suportado ng kanyang mga magulang at mga kapatid sa kanyang pangarap. Muling binalingan ng tingin ni Nestor si Carla at muntika nang nalaglag ang kanyang puso nang makitang nakangiting nakatingin ito sa kanya. Ito na ba ang simula nilang dalawa? Mabilis na lumipas ang mga araw at buwan, parang kailan lang,
Sako ng mga bigas at palay ang bitbit ni Nestor, pero ngayon, mga libro at notebook na ang daladala niya sa araw-araw. Nestor! Halika na! Sigaw ni Carla mula sa baba na sala. Pababa na! Sagot niya at dali-daling bumaba. Naging maganda na ang buhay ni Nestor simula nung pumayag siya sa alok ni Miss Reyes. Nakapag-aral na siya sa malaking universidad kasama si Carla. Kahit na siya ay nag-aaral at kastos lahat ni Mrs. Reyes lahat ng pagpapaaral niya, ay nagtatrabaho pa rin siya para may sariling ipon at may pangdala sa kanya mga magulang. Masaya din si Nestor dahil mas naging malapit sila ni Carla at dahil nagiging malapit na sila, mas nagiging malalim ang pagtingin ng binata sa dalaga. Alam ni Nestor na imposibleng magustuhan din siya ni Carla dahil malayo ang agwat ng buhay nila. Pero kahit anong pigil ni Nestor, mas lalo siyang napamahal kay Carla, lalo na at mas nakilala na niya ito. Sabay sila ni Carla na sumakay sa sasakyan papuntang eskwelahan. Wala naman naging problema si Nestor sa mga taong kanyang nakakasalimuha. Lahat ay mabait sa kanya. Siguro ay dahil kay Carla. Kilala din kasi ang dalaga dahil sa taglay na kagandahan nito at talino. Habang bumabiyahe sila, panay lang ang salita at kwento ni Carla kay Nestor na nakikinig sa kanya. Nakangiti lamang si Nestor buong biyahe. Ito ang gusto niya, ang makasama si Carla. Buo na ang kanyang araw at masaya na siya. Habang tinititigan niya ang babaeng mahal niya, naisip niya na sobrang swerte pala ng magiging kabiyak at lalaking mamahalin nito. All in package na. Hindi lamang siya maganda sa panlabas, kundi may taglay rin itong kagandahan sa loob. Isa sa mga pangarap ni Nestor ang makuha ang puso ni Carla at tahimik siyang umaasa na sana ay may gawin ang tadhana para sa kanilang dalawa. Nestor, ano bang ideal type mo? Bigla ang tanong ni Carla na hindi inaasahan ni Nestor. Ikaw. Ha? Kulang na lang tahiin ni Nestor ang kanyang pipig dahil sa kanyang sagot. I mean, ikaw. Ano bang gusto mo sa isang lalaki, Carla? Mukha namang hindi nabigla ang dalaga sa tanong nito. Ako? Gusto ko yung simple lang. Mabait, maalaga, yung kaya kong ipaglaban. Mahal ako ng buo at higit sa lahat, tanggap ako. Kung ano o sino man ako. Simple lang pero tagos sa pusong sagot ni Carla. Nahanap mo na ba? Tanong ulit ni Nestor na makababa sila. Ang ano? Kunot noong tanong ni Carla habang sila ay naglalakad. Your ideal man. Kinuha ni Nestor ang dalang libro ni Carla upang siya na ang magpitpit. Napangiti naman ang dalaga at hinayaan lang ang lalaki na magpitpit. Hindi naman yun hinahanap. Hinihintay yun. Pero, meron ka bang nagugustuhan ngayon? Hindi alam ni Nestor kung saan siya humugot ang lakas na tanungin yon kay Carla. Matagal na nakasagot ang dalaga. Tumingin ito sa kanya at sinuklian ng ngiti. Meron. Biglang nakaramdam ng paninikit ng dibdib si Nestor nang marinig ang sagot nito. Hindi niya alam pero nasasaktan siya para sa sarili dahil ang lakas sa loob niyang tanungin si Carla na ikakasakit niya pero wala siyang lakas sa loob na aminin ang kanyang nararamdaman sa dalaga. Ngayon ay may nagugustuhan ni ito. Imposible nang may pag-asa pa siya gayong malabo ang lahat at sa tingin niya, kaibigan lamang ang tingin ni Carla sa kanya. Carla! Nabalik sa realidad si Nestor. Mula sa malalim na pag-iisip nang tumawag kay Carla. Oh, Julius! Bakit? Nang makalapit si Julius ay inilahad nito ang puting rosas kay Carla. Para sa'yo. Nahihiyang sambit nito. Pinamulahan ng mukha. Ang sweet naman! Salamat! Nakangiting sambit ni Carla habang inaamoy ang rosas. May partner ka na ba sa prom? Tanong ni Julius, mas lalong namumula. Ha?
Tumingin si Carla kay Nestor na nanonood lamang sa gilid. Oo meron na, tanggi ng dalaga. Ganun ba? O siya, ingat ka palagi Hindi pa nga nakakapagpaalam si Carla ay agad na umalis si Julius. Nahihiya dahil sa pangbasted sa kanya ni Carla. Sino ka date mo? Kuryosong tanong ni Nestor na makaalis na si Julius. Plano niya sanang ayain si Carla pero ngayon ay meron na itong partner ay baka mapareha din siya kay Julius. Ikaw, simpleng sagot ni Carla. Namumula. Nabigla naman si Nestor. Hindi inaasahan sa sinabi ni Carla. Ako? Tinuro pa niya ang sarili para makasigurado. Oo nga. Bakit? Ayaw mo ba? May iba ka bang partner? Hindi Nagulat lang ako. Saad ni Nestor, hindi mapigilang ngumiti. Dumating na ang pinakahihintay ni Nestor. Nakapagdesisyon na siyang aminin kay Carla ang tunay niyang nararamdaman. Alam niya may posibilidad na masira ang kanilang pagkakaibigan, pero ayaw niya namang magsisi sa huli at habang buhay na lamang itatago ang kanyang pagmamahal. Sa gabi ng prom, planong umami si Nestor. Ngayon ay partner ang dalawa, mas mapapadali sa kanyang umamin. Pero bago pa man mangyari ang lahat, may isang bagay muna siyang ipagpaalam. Suot ang mamahaling taksido ni Nestor para sa prom, pumunta siya sa kwarto ng mga magulang ni Carla. Kumatok muna siya bago pumasok. Hala naman! Napakagwapo ng aming Nestor. Maligayang saad ni Mrs. Reyes, siya lumapit kay Nestor. Napangiti naman ang binata. Kahit na hindi sila magkadugo, ay parang anak na ang turing ito sa kanya. Walang kapalit lahat ng pinanggastos ni Mrs. Reyes kay Nestor. Kahit na tumulong sa mga maid sa kanilang bahay, ay pinagbabawal ng ginang. Salamat po. Nahihiyang sambit na binata. Pero may pagpapaalam ako sa inyo. Parehong nagulat ang mag-asawang Reyes nang biglang lumuhod si Nestor. Nestor? Tumayo ka dyan! Pilit pa siyang itinayo ni Mrs. Reyes pero nagmatigas ang binata. Matagal ko na pong gustong anak niyo si Carla. Hayaan niyo po sana akong ligawan siya at ipadama sa kanyang pagmamahal ko. Alam ko pong mataas ang estado ng inyong buhay pero nangangako akong magsusumikap para may ipakita ako sa kanya. Aalagaan ko po siya at hindi susukuan hanggang siya ay maging akin. Seryoso at tagos sa pusong saad ni Nestor sa harap ng kanyang minamahal. Kaba at pangamba ang nararamdaman niya ng mga oras sa iyon. Bago pa niya ligawan si Carla, ay gusto muna niya magpaalam at kunin ang loob ng magulang nito dahil malaki ang kanyang respeto. Liligawan niya si Carla. Gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya para ipakita at ipadama nito ang kanyang pagmamahal. Wala mang kasiguraduhan ang lahat pero handa siya mag-take risk para sa dalaga. Nestor! Gulat na gulat si Mrs. Reyes sa hindi hinaasahang revelasyon ni Nestor. Maski si Mr. Reyes na nanonood lang sa gilid ay nagulat rin. Itinayo ni Mrs. Reyes si Nestor. Hindi naman nagmatigas pa ang binata at sumunod. Napakabuti mong bata, Nestor. Anya ni Mrs. Reyes. Alam ko na may gusto ka sa anak ko noon pa. Nakikita ko sa mga mata mo kung paano mo tignan ng anak ko. Pero hindi ko inaasahang ganito ang gagawin mo. Lumuhod ka pa talaga. Panatag naman kami na nasa magandang kalagayan ng anak namin. Simula nang dumating ka ay malaki na rin ang pinagbago ng anak namin. Segunda ni Mr. Reyes, tsaka tinapik ang balikat ni Nestor. Botong-boto kami sa'yo at nasa sayo lahat ang suporta namin. Pero kay Carla pa rin ang desisyon sa huli. Ngumiti si Nestor. Gumaan na ang kanyang loob nang marinig ang katagang gusto niyang marinig mula sa mga magulang ni Carla. Niyakap siya ni Mrs. Reyes. Kapag nalaman kong umiiyak ang anak ko nang dahil sa'yo,
Hindi ako magdadalawang isip na putulin ang pinakaiingatan mo. Banta ni Mr. Reyes na may halong biro. Ikaw talaga? Tinakot mo pa yung bata. Sinapak ni Mrs. Reyes ang kanyang asawa na tumatawa. Nakita niya kasing namumutla si Nestor kahit na biro lamang iyon. Sige na, Nestor. Mag-iingat kay ni Carla. At kung anong kinalalabasan na mangyayari, lagi mong tatandaan na proud kami sa iyo. Lumalalim na ang gabi, kasabay nun ang kabang nararamdaman ni Nestor. Ito na ang pinakahihintay niya. Now or never, take a risk or you'll regret it. Carla, pwede ba kitang isayaw? Ayon ni Nestor, hanggang ngayon ay nabibighani pa rin siya sa kagandahan taglay nito. Mas lalo pa itong gumanda ngayong nakasuot ito ng gown at makeup. Para silang nasa isang fairy tale, nagsasayaw sa gitna ng malaking espasyo at sa ilalim ng sinag ng buwan. Ang ganda mo, Carla. Hindi ko na mabilang kung ilang beses mo na yung sinabi sa akin. Natatawang sambit ni Carla. Talagang nakakabighani ang iyong ganda, kagaya ng pagkabighani ko sa buwan. Ikaw talaga? Puro kabiro. Ani ni Carla, pinamulahan ng muka. Tumingala si Carla sa langit. Gustong-gusto niya talaga ang buwan at mga bituin. Para bang kumakalma siya kapag nasisilayan ito at hinding-hindi siya nagsasawang tignan. Isa sa mga pastime ni na Carla at Nestor ang mag-stargazing. Halos araw-araw na nilang ginagawa iyon kapag hindi umuulan at hindi sila nagsasawa. Masaya sila na magkasamang dalawa. The moon is beautiful, isn't it? Ani ni Nestor habang nakatingin sa kanyang buwan, si Carla. Natigilan ang dalaga. Hindi inaasahan na sinabi ni Nestor. Alam niya kasi ang malalim na kahulugan nito. Mahal kita or I love you. Ikaw talaga, Nestor. Kung ano-ano nang lumalabas siya sa bibig mo, kinakabang saad ni Carla. Carla, gusto kita, hindi lang bilang kaibigan, kundi bilang isang babae. Mahal kita matagal na, at alam kong hindi mo ko magugustuhan dahil mahirap lang ako. Pero nangangako akong hindi na natapos pa ni Nestor ang mahaba niyang pag-amin na bigla siyang hinalikan ni Carla sa labi. Ang dami mo talagang satsat. Natatawang ani ng dalaga. Ako din, matagal na kitang gusto. Simula pa nung una nating pagkikita sa palengke. Pag-amin din ito, nakangiti. Hindi makapagsalita si Nestor. Gulat na gulat sa pag-amin ni Carla. Hindi pa niya naiproseso ang sinabi ng dalaga. Totoo ba yan? Tanong ni Nestor. Naninigurado. Ay, hindi. Joke lang. Prank lang to. Pangaasa ni Carla tsaka tumawa. Seryoso ako, Carla. Seryoso din naman ako. Inangkla ni Carla ang kanyang braso sa braso ni Nestor tsaka sabay nilang pinanood ang hindi nakakasawang ganda ng buwan. Niligawan mo pa ba ako? Tanong ni Carla matapos ang ilang minuto na pananahimik. Oo naman. Kahit na hindi mo ako gusto, liligawan pa din kita. Tsaka, nakapagpaalam na rin ako sa mga magulang mo. Seryosong saad ni Nestor. Start ka na ba ngayon? Oo. O sige, sinasagot na kita. Official na tayo? Malawak ng ngiti ni Carla. Natawa naman si Nestor. Ang dali naman. Wala pa nga akong ginagawa eh. Sabay kamot ang kanyang ulo. Hay sus! Sayang na sa panahon ang paliligaw. Tsaka, kilala na natin ang isa't isa. Natawa lamang si Nestor sa naisip ni Carla. Hinawakan niya ito sa bewang upang mas mapalapit sila sa isa't isa habang tinatanaw ang magandang gabi. Ito na ata ang pinakahindi malilimutang gabi ng dalawa. Saksi ang buwan sa sumpa ang pagmamahalan ni na Carla at Nestor. Ngayong nalaman na nila ang tunay na nararamdaman sa isa't isa, ipapakita at ipapadama nila sa isa't isa ang pagmamahal na matagal nilang tinatago. Congrats, Engineer!
Congrats, Doc. Abot langit ang ngiti ni Nestor at Carla na makuha ang kanilang diploma. Ito na ang huling araw nila sa kolehiyo at tuluyan na nga silang nakagraduate na magkasama. Proud na proud sila sa kanilang sarili dahil lahat ng pagsisikap, sakripisyo, iyak, puyat na nangyari ay nasuklian din. Nagsimula na naman ang kanilang panibagong journey sa buhay, pero ngayon, iba na dahil magkasama nila yung haharapin. Date tayo? Tanong ni Nestor sa kasintahan. Tinatanong pa ba yan? Tara na! Si Carla pa mismo ang naghila kay Nestor patungong sasakyan. Sa kabila ng pagod at puyat ng dalawa sa paghahanda sa kanilang graduation, heto sila ngayon, nagde-date sa kailaliman ng gabi. Habang nagdadrive si Nestor, nagpatugtog naman si Carla ng musika at sinasabayan nila yung dalawa. Kung minsan ay nanguhuli ng tingin si Nestor sa kanyang kasama, alam niyang mabilis dumaan ang pagkakataon kaya naman sinusulit niya ang oras na sila ay magkasama. Dumating sila sa paborito nilang lugar. Bumaba agad si Carla at tumakbo sa malaking espasyo kung saan tanaw ang buong syudad. Hindi talaga nakakasawang pagmasdan ang buong lugar. Ani niya, titig na titig sa nag-iilawang building, rumaraga sa mga kotse, pati na rin ang magandang buwan na nagbibigay sa kanya ng kalma. Lumapit si Nestor at niyakap siya sa likuran nito. Hindi ka rin nakakasawang tignan. Bulong ito sa tenga ng dalaga na siyang ikinapulan nito. Polero? Ang ganda ng buwan. Biglang ani ni Carla, nakatitig sa buwan. Kahit sino mang tao, mapapatitig sa ganda ng buwan, ngunit iba si Nestor dahil kay Carla siya nakatingin. Hindi talaga siya nagsasawang pagmasdan ang dalaga. Hindi niya pa din inaakala na darating ang panahon na mapapasa kanya ito. Sa bawat paggising niya sa umaga, si Carla ang unang hanap-hanap niya. Para bang hindi makukumpleto ang kanyang araw kapag hindi niya ito nakikita o nahawakan man lang. Ito na ata ang epekto ng Cupido sa kanya. Talagang baliw na baliw siya sa dalaga. Love? Tawag niya kay Carla. Nakayakap pa rin ito sa likuran. Nakatanggap ako ng email galing sa Cambridge para sa internship and review to get my license. Saan ni Nestor? Kinakabahan. Ano sabi? Tanong ni Carla. Hindi pa rin pinutputol ang tingin sa buwan. Natanggap ako. Hindi alam ni Nestor, pero lungkot ang nararamdaman niya. Masaya naman siya sa naging resulta, pero mas nanaig ang kalungkutan niya dahil mapapalayo siya kay Carla. Do you want me to stay? Tanong ni Nestor. Matagal na niyang pangarap ang makapag-aral sa ibang bansa para sa kanyang degree sa architecture, pero handa niya yung isakripisyo para kay Carla. I'll stay if you want me to. Sumpa ni Nestor. Mananatili siya kung sasabihin ng kasintahan na mananatili siya. Agad na umiling si Carla at humarap kay Nestor. Malambing nitong hinawakan ang pisngi. Gusto kitang manatili. Pero mas gusto kong makita na natutupad mo mga pangarap mo. Saan nito? At ngumiti kay Nestor. Susunod ako. Pangako. Sabay nating tuparin ang ating mga pangarap na magkasama. Sumpa ni Carla kay Nestor, tsaka niya ito hinalikan sa lape. Araw ng pag-alis si Nestor, patungong United Kingdom para sa pag-aaral niya. Hindi naman mapaghiwalay ang dalawa kahit nung nasa airport na sila. Pinipigilan mang umiyak ni Carla pero natalo siya dahil kusa na lamang itong bumuhos. Mag-iingat ka lagi doon, Nestor. Update as always. Kapag may problema, huwag kang mahiyang magsabi sa amin. Paalala ni Mrs. Reyes, hindi na rin maiwasang maiyak sa kanyang anak-anakan. Si Tita Rosie ang susundo sa'yo sa airport. Always take care of yourself, Nestor. Huwag kang magloloko doon. Kung hindi mo na talaga makikita prinsesa namin. Seryosong saad naman ng ama ni Carla. Nakatanggap naman siya ng palo sa kanyang misis. Niyakap niya ang mag-asawang Reyes.
Isa sila sa malaking rason kung bakit naabot na ni Nestor ang kanyang mga pangarap. Kung hindi dahil sa kanila, ay mamumuhay na lamang siya bilang magsasaka at kargador. Kaya naman laking pasasalamat niya at nakilala niya ito. Kuya! Sapatos ko Size 38! Ako kuya! Chocolates lang tapos cellphone. Hoy, ano ba kayo? Mag-aaral ang kuya niyo doon. Hindi mamamasyal. Si inay talaga ang epal. Nakangusong saad ng nakababatang kapatid ni Nestor, sabay kamot. Natawa na lamang ang lahat dahil sa kakulitan ng mga kapatid ni Nestor. Niyakap niya ito na mahigpit at pinalalahanan na maging mabait at tulungan ang kanilang magulang. Lumapit si Nestor sa kanyang ama tsaka ito niyakap. Kung ano mang ang maaabot mo, lagi mong tatandaan na proud kami sa iyo. Naiiyak na saad ng kanyang ama. Sunod niyang niyakap ang kanyang ina na kanina pa umiiyak sa biyahe. Oh, anak ko! Saad ng kanyang ina, ayaw pang pakawalan ng anak. Alagaan mo sarili mo doon, ha? Magtira ka ng oras para sa sarili. Huwag kang magpapaka-stress. Baka pag uwi mo dito, kita ko ng kulubot siya sa noo mo. Natawa si Nestor sa sinabi ng ina. Proud na proud si inay sa iyo, anak ko. Parang natutunaw ang puso ni Nestor sa nakakatabang salita ng narinig niya. Lahat ng tao na nasa harap niya ay siyang nagbigay sa kanya ng inspirasyon at lakas na mas abutin pa ang kanyang pangarap. Kahuli-hulihang nilapitan niya ang babaeng nag-udyok sa kanya na magpatuloy. Tahimik lamang ito sa gilid at pinagmamasdan siya. Lumapit siya dito tsaka hinawakan ang dalawang kamay. Hindi tayo maghihiwalay. Magkakalayo lang tayo, pero ang mga puso nito ay magkasama pa rin. Saad ni Nestor, pilit na hindi maiyak. Bumuhos sa lamang ang luha ni Carla. Proud na proud ako sa iyo. Alam mo ba yun? Saad niya sa kanyang pag-iyak. Niyakap na lamang ng lalaki ang dalaga. Nadulog ang puso ni Nestor. Ang akala niya masaya siyang aalis, ngunit nagkakamali pala siya. Yumakap din na mahigpit si Carla. Susunod ako. Hintayin mo ko ha. Hihintayin kita. Pangako. Sumpa ni Nestor. Malaking pagsubok ang bagong harapin ni Nestor. Gigising siyang walang Carla na makikita. Sisimulan ang kanyang araw na walang Carla na mahahawakan. Pero kahit na ganito ang bago nilang setup, alam niyang makakaya niya ito. Makakaya nila ito. Lumipas ang mga oras, araw, buwan, taon at masasabi ni Nestor na naging maayos ang takbo ng kanyang buhay. Ang kanyang pag-aaral naman ay maayos rin. Malaki ang kanyang mga grado at magaling ang kanyang performance sa school. Pati na rin ang long-distance relationship niya kay Carla ay mas lalo pang naging matatag. May problema man silang hinaharap, selosan, pero napag-uusapan naman nila agad at nasolusyonan. Communication is the key, ika nga. Madami mang nagkakagusto kay Nestor dahil na rin sa talino at gwapo nitong taglay ay hinahanap-hanap pa rin ng kanyang puso si Carla. Walang kahit na sinong babae ang makapagpapatibok ng kanyang puso kagaya ng ginawa sa kanya ni Carla. Si Carla lamang ang mahal niya at mamahalin niya sa susunod. Konting tiis na lang, love. Magkakasama na din tayo. Excited na saad ni Carla. Nagtatatalon pa sa kama. Nag-video call ang dalawa. Natawa na lamang si Nestor sa excitement ng pinakita ng nobya. Talagang worth it lahat ng paghihintay ng dalawa dahil sa wakas, nagkakasama na rin sila. Sa ilang taon na pag-aaral ni Carla sa paghahanda ng kanyang medicine journey ay natanggap rin siya sa Cambridge. Huwag kang masyado excited. Baka di matuloy. Sige ka. Pangaasar ng nobyo. Agad naman umupo si Carla nang may na-realize at inayos ang sarili. Oo nga no. Napansin ko rin yan. Kapag excited ka sa isang bagay, may chance na hindi ito matutuloy. Huminga pa ito ng malalim, pinapakalmang sarili.
Hindi ako excited. Hindi ako excited. Chill lang ako. Paulit-ulit na anya ng dalaga. Natawa na lamang si Nestor dahil sa kakulitan ng nobya. Kahit kailan talaga, hindi siya nito nakakalimutang pasayahin. Kahit pagod siya galing sa pag-aaral o sira ang kanyang araw, makita niya lang at makausap si Carla sa screen, masaya na siya. Napapawi lahat ng pagod niya. Hindi niya alam kung anong ginawa ng dalaga at baliw na baliw siya dito. 3 araw. 3 araw na hindi nagparamdam si Carla kay Nestor. At sa loob ng 3 araw ay hindi mapakali ang lalaki. Hindi niya alam ang rason kung bakit nagkaganon na lang bigla. Wala naman silang problema. At kung mayroon man, tiyak na magsasabi si Carla. Kilala niya ang dalaga. Hindi ito gagawa ng ikakaalala ni Nestor. Sinubukan tawagan ni Nestor ang mga magulang ni Carla, ngunit ang mga ito ay hindi sumagot. Pati na rin ang mga magulang niya, walang kaalam-alam sa nangyayari. Gusto man niyang lumipad ng Pilipinas ay hindi niya magawa sapagkat may malaking exam siyang haharapin. Ito na ba ang hangganan ng lahat? Tapos na ba sila? Maiba na ba ito? Sinukuan na ba siya? Paano ang mga pangarap nila? Ang pangako nito sa kanya? Madaming tanong si Nestor sa isip na kahit anuman sa mga ito ay hindi masasagot. Miss na niya ang kasintahan. Pilit niya mang ituon ang pansin niya sa pag-aaral pero lumilutang lamang ito at wala siyang maintindihan. Ang isip niya ay na kay Carla. Kakagaling lang ni Nestor sa kanyang eskwelahan. Matamlay pa rin ito dahil hindi sinasagot ni Carla ang kanyang tawag. Hindi na niya mabilang kung ilang text, tawag ang kanyang ginawa, ngunit walang Carla na sumagot. Akman na sanang bubuksan ni Nestor ang pintuan ng kanyang dorm, pero napakunot ang kanyang noo na bigla itong bumukas. Agad siya naging alerto sa susunod na mangyayari. Binuksan niya ang pintuan at dahan-dahan pumasok. Iniiwasang gumawa ng ingay, tsaka nilibot ang buong paligid. Doon na lamang niya napansin ang nakakalat na petal ng rosas sa sahig patungo sa 2nd floor ng kanyang dorm. Nakaramdam siya ng takot at kaba ng mga oras sa iyon. Dinala siya ng mga rosas patungo sa kwarto niya. Binuksan niya ang pintuan ng kanyang kwarto, tsaka tumambad agad sa kanya ang mga kandila at hugis puso na rosas sa kanyang higaan. Ngunit natuon ang kanyang pansin sa isang babaeng nakatayo sa gilid ng kanyang kama. Ang babaeng hindi nagparamdam at nagpabaliw sa kanya ng 3 araw. Si Carla. Surprise! Saad nito, saka pinaputok ang confetti na dala. Wala pa sa 3 segundo na sinugod ni Nestor ng yakap ang kanyang kasintahan. Natawa na lamang si Carla, tsaka sinuklian din ng yakap ang nobyo. Isinubsob ni Nestor ang kanyang mukha sa leeg ni Carla. Hindi na niya mapigilan pang maiyak na makita ang nobya. Oh my gosh! Are you crying? Hindi makapaniwalang tanong ni Carla sa kayakap. Hindi naman ito sumagot at mas niyakap pa na maigpit ang dalaga. Natawa na lamang si Carla. Hindi rin maiwasang maiyak sa sitwasyon. Finally, magkasama na rin tayo. Miss na kita. Saad niya sa gitna ng kanyang pag-iyak. Pinag-aalala mo ko ng husto. Alam mo bang plano ko pang lumipad ng Pilipinas para lang malaman kung ano nangyari sa'yo? Matapos ang matamis sa sorpresa ni Carla, ngayon naman ay sinesermonan na siya ni Nestor dahil sa walang paramdam nito ng 3 araw. Natatawa na lang ang dalaga sa asta ng nobyo. I'm sorry, okay? Hindi ko naman alam na madedelay ang flight ko. Tsaka, nasa plano talaga yung love para naman malaman ko talaga anong reaction mo. Paliwanag ni Carla. Napabuntong hininga na lang si Nestor, tsaka muling niyakap ang kasintahan. Hindi niya maipapaliwanag ang sayang nararamdaman niya ngayon. Ito na yung pinakahihintay niya. Ang makasama muli ang kanyang minamahal. Sobrang lakas ng tibok ng puso niya. Hindi makampante. Mahal na mahal kita, Carla. Sambit ni Nestor. Mahal na mahal din kita, Nestor.
Sagot naman ni Carla. Hinawakan ni Nestor ang mukha ng dalaga, tsaka unti-unting lumapit para bigyan ito ng halik na puno ng pagmamahal. Unang araw ni Carla sa Cambridge University. Sa Cambridge na rin magpatuloy si Carla sa kanyang specialty residency program. Inilibot naman siya ni Nestor sa buong lugar. Naks naman, famous ka dito ah. Daming nakakakilala sa'yo. Ani ni Carla na mapansin niyang madaming bumabati kay Nestor. Karamihan dito ay mga babae. Hindi niya tuloy maiwasang maisip kung anong ginagawa ng mga babae para mapansin ang kanyang nobyo. Akman na sana magsasalita si Nestor na biglang may lumapit na babae sa kanila. Nestor! Hi! Masayang ani nito. Kumapit pa sa braso nito nang walang permisyo. Napataas naman ang kilay ni Carla sa inastan ng babae. He didn't come to my birthday. I'm sad. Dagdag pang anya ng babae. Napanguso na parang nalulungkot. Napatawa naman ng palihim si Carla na siyang nakita ng babae. Sinamaan niya ng tingin si Carla. Hey, who are you? Why are you laughing? She's my girlfriend. Si Nestor na mismo ang sumagot, sabay alis ang kaming ng babae sa braso nito. What? No way! Singhal ng babae. Yes, I'm Carla, Nestor's girlfriend. Proud na sabi ni Carla tsaka hinawakan ang kamay ni Nestor. Hinawakan din na mahigpit ni Nestor si Carla tsaka ngumiti sa dalaga. Iniwan ng dalawa ang babae, pero bago pa man sila nakakalayo, ay lumingon muna si Carla sa babae, tsaka ito binilatan. Nakita naman yun ni Nestor, tsaka mahinang natawa. Hindi lang pala pag-aaral ang dapat kong bantayan. Ikaw din pala. Saad ni Carla sa kanilang paglalakad. No need. Allergic ako sa mga babae. Saad ni Nestor sa nobya. Nakarating na sila sa classroom ni Carla, kaya naman hinalikan niya ito sa noo. Good luck sa first day mo. Text ka sa akin kapag tapos ka na. Sabay tayong mag-lunch. Ani ni Nestor, tsaka ginulo ang buhok ng dalaga. Hala! Ang layo ng building mo sa building ko! Malayo ang pagitan ng building nila Nestor at Carla. Architect kasi si Nestor, habang doktor naman si Carla. Kung lalakarin ang pagitan, tatagal ito ng 20 minutos. Ayos lang. Hindi mo pa naman kabisado ang buong university. Kaya, hihintayin kita. Wala na ngang nagawa pa si Carla. Tumango na ito tsaka hinalikan sa pisngi ang nobyo. Tsaka nakangiting nagpaalam. Ganoon din si Nestor, tsaka umalis na nang nakapasok si Carla. Pagkaupo pa lang ni Carla ay madami na siyang nakilala. Hindi rin maiwasan ng mga kalalakihan na mabighani sa ganda nito. Lalo na sa ngiti at mga mata nitong mahuhulog ka talaga. Dakilang pala kaibigan din ng ating bida, kaya naman madami na rin siyang naging kaibigan. Are you Nesta's girlfriend? I just saw you a while ago together. Saad ng isang babae na intriga sa kanilang dalawa ni Nestor. Yes, he's my boyfriend. Why does my boyfriend is so popular? Kuryosong tanong niya. Nectar is really a rare one. I mean, he's not just good looking, hot, but also kind and smart. He's such an ideal type. You know what? You're so lucky to have him. A lot of girls want him, but always hear him say that he has a girlfriend. Napangiti na lang si Carla sa sinabi ng kanyang katabi. Talagang ang swerte siya sa kanyang nobyo. Pinapangarap ito na madaming kababaihan, pero siya ang nakaabot nito. Sabi nila, choose a person who has a good heart, not a good looking. Pero paano naman si Nestor? Parehas siyang mayroon nun. Naging maayos at masaya ang unang araw ni Carla. Salamat kay Nestor na umalalay sa kanya at tumulong pati na rin sa mga bago niyang kaibigan. Nag-enjoy ka ba sa first day mo? Ayos ka lang ba dyan? Tanong ng ina ni Mrs. Reyes sa video call. Yap ma, kasama ko naman si Nestor, kaya maayos naman dito. Sagot ni Carla habang inaayos ang mga pinamili nila Nestor na school supplies.
Dumating naman si Nestor na kakatapos lamang magluto. Hi po, Ma. Kamusta po kayo dyan? Si Inay. Hi, Nestor. Ayos naman kami dito. Yung inay mo, binisita ko kanina. Ayos naman. How about you? Ayos ka lang ba? Hindi ba nanggugulo si Carla dyan? Ha, wow, Mama ha? Nanggugulo talaga? Singit ni Carla, naka-cross arms pa na humarap sa laptop. Sadyang makulit ka naman talaga. Tumawa si Nestor. Okay naman po kami. Walang problema. Paluin ko na lang to kapag sumuway. May stick naman si Tita Rosie dito. Biro nito, nakatanggap naman siya ng hampas galing kay Carla. Gusto pa kaya kita? Paluin ka dyan eh. Wag naman, love. Wala ka nang makikitang gwapong mukha. Pangaasar ni Nestor. Yak ha? Gwapo ka dyan. Mas gwapo pa si Toro sa'yo. Sad ni Carla, pinapamin ang kalabaw ng ina ni Nestor. Hoy, anong karapatan mo ikumpara ko sa kalabaw ha? Hindi makapaniwalang saad ni Nestor. Tumawa lamang si Carla, tsaka tumakbo dahil tiyak nakikilitiin naman siya ng nobyo. Ma, bye! I love you! Ingat kayo dyan! Pahabol ni Carla bago tumakbo. Natawa na lang si Mrs. Reyes sa kakulitan ng dalawa. Hindi niya akalaing ganito ang magiging buhay ng kanyang anak. Masaya at simple. Sa simpleng video call lang, kampante siya na nasa mabuting kalagayan ang kanyang unika iha. Lumipas sa mga buwan at kakatapos lamang na exam ng dalawa, nakahiga sila ngayon sa damuhan sa malaking field ng Cambridge. Kaunting tiis na lang. Malapit na. Saad ng dalawa, ang tingin ay nasa ulap. Hindi masyadong maaraw sa araw na iyon at masarap ang simoy ng hangin, kaya naman sobrang relaxing yon para sa kanila. Nakaunan si Carla sa mga braso ni Nestor. Architect John Nestor Alfonso. Dr. Carla Jane Reyes. Nakaukit ang ngiti sa mga labi nang binanggit nila ang pangalan ng isa't isa. Iba ang pakiramdam nila ng mga oras sa iyon. Hindi maipaliwanag. Ito pala ang pakiramdam kapag kasama mo ang mahal mo. Natuparin ang mga pangarap mo. Saad ni Carla, nakangiti. Walang sagot na nakuha si Carla, kaya naman kumunot ang kanyang noo nang tignan si Nestor. At doon lamang siya nagulat nang nakatingin pala ito sa kanya. Bakit? Tanong niya. Nothing. Masaya lang ako kasi kasama kita sa mga pangarap ko. Saad nito, hinawakan at hinagkan ang kamay ng dalaga. Ngumiti naman si Carla. Nakaramdam ng paru-paro sa kanyang tiyan. Binigyan siya ni Nestor na mabilis sa halik. Hindi naman doon na kontento ang lalaki at hinila ang kanyang bewang, tsaka siniil ng halik. Hoy! Baka may makakita sa atin! Saad ni Carla, natatawa. Let them. Walang paking sagot ni Nestor at saka muling hinagkan ang nobya. 6 years later. Doc, we need you at the ER! Nagmamadaling saad ng nurse tsaka tumakbo sa isang pasyente. Tinignan ni Carla ang kanyang orasan tsaka nagpakawala ng buntong hininga. Kinuha niya ang kanyang telepono para sana tawagan si Nestor, ngunit nalobat ito. Nagpadyak na lang sa inis si Carla. Nagkagulo ang buong ospital dahil sa aksidenteng natamo. Maraming mga sugatan at nasa critical na kondisyon dahil sa insidenteng nangyari. Off-time na sana si Carla at papunta na sana sa date anniversary nila ni Nestor, pero sadyang pinigilan siya ng tadhana. Ay, bahala na nga. Bulong niya sa sarili, tsaka nagmadaling nagpihis ng hospital gown, tsaka inalalayan ang mga pasyente na kailangang ipagamot. Naging busy si Carla. Hindi na namalay ng oras. Nagkaroon pa siya ng 2 operasyon. Nakakapagod at nakakapuyat, pero ito ang gusto niya. Mahal niya ang kanyang propesyon at masaya siya magligtas ng buhay. Matapos ang mahabang pagsubok, napaupo na lang si Carla dahil sa pagod. Successful lahat ng kanyang operasyon at maayos na rin ang takbo ng mga pasyente. Doc, here. Ani ng isa niyang kapwa doktor, sabay abot ng kape.
Akma na sana niya itong tatanggapin, ngunit nabaling ang kanyang tingin sa oras. Mag-aalas 3 na. Mabilis pa sa alas 4 siyang tumayo tsaka tumakbo. Takbo lang siya ng takbo hanggang sa makasakay siya ng kotse. Nestor, please. Gulong niya, tsaka tahimik na nagdadasal na madatnan niya pa ang naghihintay na nobyo. Mahigit 10 minuto ang kanyang biyahe bago mapunta sa destinasyon. Wala na siyang oras sa maglakad, kaya naman tumakbo na siya. Hingal siya ng hingal na makarating sa pwesto na pinag-usapan nila. Biglang sumikip ang kanyang dibdib na makita ang likod ng nobyo. Hindi man lang naramdaman ang kanyang presensya. Unti-unti siya lumapit, pinipigilan na maluha. Love? Tawag niya kay Nestor. Lumingon si Nestor sa kanya at tumayo. Dumating ka. Ani nito na may ngiti sa labi. I'm sorry. Tinay ko talaga pero biglang nagsitatingan ang mga pasyente. Di ko naman sila pwedeng pabayaan na lang. I'm so sorry. Tuluyan na ngang umiyak si Carla. Tinakpan ang kanyang mata dahil sa kahihiyan. Hey, it's totally fine. Ani ni Nestor. Tinanggal ang kamay na nakatabon sa mata ni Carla, siya kanya pinahid ang mga luha nito at hinalikan. You're worth to wait, babe. It's fine. Shh. Niyakap niya ito na mahigpit para tumigil sa pag-iyak, pero mas lalo lamang itong lumala. Kainis ka! Bakit sobrang bait mo? Ani ni Carla, sinapak na mahina ang likod ng nobyo. Natatawa lamang si Nestor sa sinabi nito. Tatawagan sana kita. Na-off na yung phone ko. Nalobat. Paliwanag ni Carla nang tumaan na ito. Ayos lang. Naaliw naman ako sa mga city lights. Hindi ko talaga alam kung bakit deserve kong isang tulad mo. Palagi na lang akong late sa mga date natin. Darling, unang pagtungtong mo pa lang sa kolehiyo at kinuha ang kurso medisina. Alam ko na agad na magiging busy ka sa buhay mo bilang doktor. Buhay mo ang magligtas ng tao. Kaya naman susuportahan kita. Masaya ka naman sa ginagawa mo. Kaya masaya na rin ako. You deserve me, love. Because you're the best. Seryosong saad ni Nestor na nagpaiyak na naman kay Carla. Ayan na naman ang mga paraw-paraw sa tiyan ni Carla. Kay tagal na nila pero andun pa rin ang kilig ni Carla kay Nestor. Yung mga salita nito, mga aksyon na nagbibigay ng kilig at kakaibang pakiramdam sa kanya. Kita mo nga pati dito naka-coat. Hala! Dali-daling tinanggal ni Carla ang kanyang coat. Hindi niya inakalang madadala niya yun. Masyadong okupado ang kanyang isip kay Nestor at hindi man lang niya naisipang magtanggal ng coat. Natawa lamang si Nestor sa kanya. Kinuha ni Nestor ang kanyang panyo tsaka piniringan ang nobya. Hoy, anong pakulo na naman to? Nakaramdam ng kaba si Carla nang iginiya siya sa kung saan ni Nestor. Mahigpit ang hawak niya sa kaming nito at natatakot na baka pakawalan. Muntik nang masamit si Carla sa kanyang hakbang. Mabuti na lamang at mahigpit ang hawak ni Nestor sa kanya. Pagkalipas sa ilang minuto ay bigla silang huminto. Magbibilang ako hanggang 3. Tsaka mo tatanggalin ang piring. Okay? Utos ni Nestor sa kanya. Tumango lamang siya kahit na kinakabahan. Unti-unti rin siyang binatawan ni Nestor. Malakas ang kabog ng kanyang dibdib. Hindi niya alam kung bakit. Wala siyang kaalam-alam sa nangyayari. 1, 2, 3. Agad na tinanggal ni Carla ang piring at ang unang bumungad sa kanya ay ang malaking bahay. Ngunit naagaw ang kanyang pansin ng isang banner na nakasulat, Will you marry me? Napatakip ng bibig si Carla, lalo na at nakaluhod sa kanyang harapan si Nestor habang may hawak na singsing. Alam ko namang yes pa rin ang sagot mo, pero magpo-propose pa rin ako kasi deserve mo yon. Biro ni Nestor kahit kinakabahan. Pinagpawisan na rin siya kahit naman malamig. Napatawa si Carla. Ang kapal talaga ng mukha mo.
Biro nito, kahit totoo naman. Basta si Nestor ang makakasama niya, oo agad siya. Ang daming pangarap na natupad na natin na magkasama. Isa ka ng doktor at isa na rin akong architect. Madaming pagsubok at pangarap pa tayong haharapin sa bago nating journey. Pero gusto ko ikaw lang ang kasama ko sa mga hakbang na iyon. Ngunit isa lang ang nais kong matupad ngayon. At yun ay makasama ka habang buhay. Will you marry me, Carla Jane Reyes? Yes! Oo, I do! Isinuot na ni Nestor ang singsing kay Carla pagkatapos nun ay hinagkan ang dalaga. Mahal kita, Nestor. Mahal kita magpakailanman. Mahal din kita, Carla. Mahal na mahal. Naiiyak sa tuwa ang dalawa. Para ba nagpapaputok ang kanilang mga puso dahil sa lakas ng kabog nito. Ang ganda ng bahay. Ani ni Carla habang kayakap si Nestor. It's ours. Saad ni Nestor na nagpagulat kay Carla. Ha? Sabi mo sa akin, dream house mo yung bahay na simple lang pero maganda. Gusto mo din sa tuktok para naman makita mo yung buong syudad at buong buwan. Pinano ko talaga yan noon pang nag-aaral pa tayo. Nag-ipon ako para panggastos. Ngayon lang natapos. Saad ni Nestor at tinagkan ang noo ni Carla. Walang masabi si Carla. Hindi niya akalaing magagawa yun ni Nestor. Naiiyak siya sa tuwa. Sobrang-sobra siyang mahal ng lalaki. Wala akong masabi. Sobrang mahal na mahal kita. Salamat sa lahat, Nestor. Sobrang salamat. Siniil ng halik ni Carla si Nestor. Hinigpitan palalo nito ang hawak para mas madama ang bugso ng halik ng dalawa. Matapos ang kanilang kasal, mas lalong naging masaya sina Nestor at Carla. Kahit abala sa kani-kanilang trabaho, palagi may oras ang dalawa para sa isa't isa. Pupunta ako dyan. Sabay tayo kumain. Anya ni Nestor sa kabilang linya. Okay, I'll just do one operation. Paghintay ka na lang dito sa office. Ingat ka, sagot naman ni Carla. Habang pinabasa ang papeles sa hawak. Akman na sana niyang puputulin ang linya na nagsalita na naman si Nestor. I miss you. Malambing nitong saad. Natawa si Carla, hindi maiwasang mamula. Miss mo na ako agad. Lagi nga tayo nagkikita. Hindi ba pwedeng na-miss ko ang misis ko? Sige na, baba mo na. Nagdadrive ka pa naman. Yes, boss. I love you. I love you too. Nakangiting ibinaba ni Carla ang linya. Ilang taon nang lumipas, magmula nang ikinasal sila, pero nandun pa rin ang kilig na nadarama niya. Mas lalo siyang nahuhulog sa kanyang asawa at kahit wala pa silang anak, masaya sila bilang mag-asawa. Doc, ready na pang operating room? Tumayo na si Carla at sumunod sa nurse papuntang operating room. Pero bago pa siya nakapunta, ay may biglang humarang sa kanya. Doc, iligtas niyo po anak ko! Umiiyak na saad nito. Nagmamakaawa. Ngumiti naman si Carla, siya kahinawakan ang dalawang balikat ng babae. We'll try our best to save your daughter, Mrs. Anya, tsaka tuluyang umalis. Bilang doktor, obligasyon ni Carla ang iligtas ang kahit na sinong pasyente. Hindi siya perpekto. Hindi lahat na ililigtas niya. At masakit rin sa party ngayon dahil siya lamang ang inaasahan ng mga pamilyang naghihintay sa pasyente. Kaya naman, ginagawa niya talaga lahat ng kanyang best at makakaya. Pagpasok niya sa operating room ay nakahanda na ang lahat. Siya na lang ang hinihintay. Before we start, let's pray first. Nang maninig ang anunsyo ni Carla ay agad na yumuko at nag-sign of the cross ang lahat. Nanalangin sila sa matagumpay na operasyon ng pasyente. Hindi talaga nagsisimula si Carla sa kanyang operasyon kung walang dasal. Okay, let's do our best to save this child. Her family are waiting for her. So as her future. Seryosong Anya. Ligtas na po anak niyo. Nilipat na rin po siya sa room.
Ani ni Carla na matapos ang mahaba-habang operasyon, napaluhod ang babae, napaiyak sa saya. Salamat, Dok. Maraming salamat. Obligasyon po namin mga doktor ang iligtas ang kahit sino, kaya walang anuman po. Hinawakan ni Carla ang babae tsaka pinatayo. Kahit kulang yung binayad namin nagpapasalamat pa rin ako at inoperahan mo ang anak ko. Nabigla na lamang si Carla nang yakapin siya ng babae. Nahagip pa ng kanyang paningin si Nestor na nakangiting naglalakad papunta sa kanya. Hinaplos si Carla ang likod ng babae at saka kumalas. Ngayon na nakikita na niya ang mukha nito, ay napaisip siyang nakita na niya ito sa kung saan pero hindi niya matandaan kung saan. Love, napabaling ang tingin ni Carla kay Nestor. Ngumiti siya tsaka lumapit sa asawa at hinalikan. Hinapit nito ang kanyang bewang. You done? Tumango si Carla sa tanong ni Nestor. Siya nga pala, siya yung mother ng inoperahan ko. Pinakilala ni Carla sa babaeng nakatingin sa kanila. Tumingin si Nestor dito tsaka nagulat na makita ko sino ito. Namalikmata pa siya sa nakita. Thank you for trusting my wife. Tanging sabi ni Nestor kay Judith na nakaiwas ang tingin. Maraming salamat. Nahihiyang sambit ni Judith, hindi makatingin sa dalawa, nagigilty sa nangyayari. Matagal nang hindi nagkita si Judith at Nestor, pero sariwa pa rin sa alaala ni Nestor ang pamamahiya nito sa palengke. Hindi niya inaasahang dito pa sila nagkita sa ospital. Sige po, mauna na po kami sa inyo. Kapag may nangyari, tawagan niyo na lang po yung nurse. Saad ni Carla, tsaka sila tuluyang lumisan ni Nestor. Ang familiar niya? Parang nakita ko na siya somewhere. Saad ni Carla habang malalim ang iniisip. Lahat naman familiar sa'yo. Saad naman ni Nestor, kaya naman kinurot siya ni Carla. Nakarating ang dalawa sa office si Carla. Naghahanda si Nestor sa kanilang makakain na mapansin niya ang meses na nakatulala, parang may iniisip. Hey, you okay? Tanong nito, tsaka lumapit. Oo, ayos lang. Iniisip ko lang talaga kung saan ko nakita yung babae. Nakita ko na talaga siya eh. Nagbuntong hininga si Nestor. Ayaw niya man ipaalam kay Carla na ito ang nambuli sa kanya noon, pero ayaw niya naman magtago na sikreto sa kinakasama. Naalala mo yung sinagip mo ko doon sa palengke? Napakunot ang noo ni Carla sa biglaang tanong ni Nestor, pero tumango din ito. Siya yung nambuli sa akin noon, at siya din yung dahilan kaya napahiya ako sa maraming tao sa palengke. Napa-o si Carla sa narinig. Hindi niya inaasahan yon. Kaya pala, sobrang familiar niya. Siya din yung jowa ng lalaki na muntik ka na suntukin? Tumango lamang si Nestor at ngumiti. Wow, ilang taon na ha? Pero nagtagpo pa din landas yung dalawa. Hindi makapaniwalang saad ni Carla. Sino ba naman mag-e-expect doon? Hinaplos si Carla ang mukha ng asawa at masuyo nitong tinignan. Are you okay? Tanong nito, hindi maiwasang mag-alala. Kahit na matagal na panahon na yung nangyari, hindi pa din mabubura ang trauma na idinulot kay Nestor. Isang malaking issue ang bullying. Maaari itong makaapekto na masama sa isang tao. Hinawakan ni Nestor ang kamay na nakahaplos sa kanya ni Carla. I'm okay. I'm totally healed. Anya sa ngiti. Nakahinga na maluwag ang babae. Kita naman sa ngiti na mister na okay ni ito. Masuyo niya itong hinagkan at niyakap. Seryoso sa paglilibot si Nestor sa ginagawang building na project niya. Malapit na din itong matapos, kaya naman binisita niya ito. Madaming trabahante ang bumabati sa kanya. Tumango lamang siya at ngumiti. Habang nililibot ang buong lugar, napansin niya ang isang worker na nahihirapang buhati ng isang bag ng tiles. Kaya naman dali-dali siyang pumunta roon at tinulungang buhatin. Salamat pre. Saad ng lalaki.
Hindi nakita ang mukha ni Nestor. Nang mailapag na nila ang towel sa lalagyan, ay tsaka lamang nakita ng lalaki kung sinong tumulong sa kanya. Nagulat ito at natulala. Maski si Nestor ay nagulat rin. Nestor! Tawag ni Paulo, ang dating nambuli sa kanya. Salamat. Nahihiyang tugon nito. Tumangula si Nestor, tsaka tinignan ang mga gamit. Mapagbiro nga talaga ang tadhana. Nung una, si Judith ang kanyang nakita. Ngayon naman ay si Paulo. Ang mas masaklap pa, nagtatrabaho pa ito sa kanya. Nabalitaan ko kay Judith na yung asawa mo'y nanggamot sa anak namin. Maraming salamat. Hindi na nagulat si Nestor na marinig niyang sila pala ni Judith ang magkakatuluyan. Walang anuman. Tanging sagot ni Nestor at akma na sanang aalis nang pigilan siya ni Paulo. Alam kong matagal na panahon na nung binuli kita. Gusto ko sanang humingi ng patawad sa pamamahiya ko sa iyo. Sa amin ni Judith. Hindi namin alam na ito palang kahinatnan ng lahat. Sobrang gara ng buhay namin noon. Lahat nilalait namin. Pero, ito kami ngayon, naghihirap sa buhay. Natawa pa si Paulo sa sinabi niya. Hindi alam ni Nestor kung anong pinupunto ng dating kakilala. Pero kung ano man yon, ayaw na niyang magkaroon pa sila ng koneksyon. Ayaw na niyang mapalapit pa sa mga taong nang mamaliit sa kanya. Matagal na yun. Kalimutan na natin. Magtrabaho ka na para may pangkain ka sa anak at asawa mo. Saan ni Nestor, siya ka naglakad palayo. Hindi mo talaga malalaman kung ano ang takbo ng panahon para sa iyo. Kaya huwag mangliit ng kapwa-tao dahil hindi mo alam kung anong kinabukasan ang nakahanda sa iyo dahil ang buhay ay parang Ferris wheel. Hindi sa lahat ng oras nasa itaas ka. Sana nagustuhan niyo ang storya ni Nestor at Carla. Masarap magmahal, pero mas masarap kapag kasama mo ang iyong minamahal sa mga pangarap mo. Bibihira lamang makatagpo ng isang tao na tutulungan kang abutin ang iyong pangarap. Sa kwento ni Nestor at Carla, pareho silang pinagtagpo ng tadhana. Pareho silang minahal ang isa't isa at pareho nilang tinupad ang kanilang mga pangarap na magkasama. At dito na nga po nagtatapos sa magandang istoryang ito. Don't forget to like, share, and subscribe. Hanggang sa muli. Paalam!